Kahit kailan, hindi ako pinagpalit ni Marco, Alina. Ikaw lang naman itong masyadong makapalang mukha na dumidikit sa boyfriend ko para yumaman. Akala mo ba? Hindi ko alam na isa ka lamang gold digger na pinulot ni Marco sa squatter. Pulyonisa siya. Nagkakamali ka. Mahal ako ni Marco at hindi mo, pwedeng maliitin lamang dahil nakatira ako sa squatter. Hindi mo ako kilala. Depensa naman ni Lina sa sarili. Alaga. Oy Lina, alam kong pera lang naman ni Marco ang habol mo. Kaya ka nagpakasal kay Marco. Akala mo ba? Hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo. Nakita kitang kasamang isang lalaki nung nakaraang araw. And I have evidence of your infidelity. Anitong nakangisi. Nababaliw ka na ba? May matinubang babaan kung sinong lalaki ang kasama. Kapag makita ni Marco ang lahat ng ebidensya na nandito sa telepono ko, tsaka kung hihiwalayan ka ng asawa mo, bulalas isa siya at ibinalan ka sa kama ang atasyakas. 1 milyon ang laman ng atasyakas na yan. Layuan mo si Marco. Hindi ka nararapat sa pag-ibig niya. Isa ka lamang dagang pinulot ni Marco mula sa kanal. Pinuksan ang attached case. Tingin mo ba sa akin mukhang pera? Ano pa nga ba? Alam ko namang nangangatin na ayang kamay mong kamkamin ng 1 milyon. Huwag ka nang mahiya. 1 milyon na yan? Oo. Inis na dinamot ni Lina ang pera na nasa attache case at inihampat sa mukha ni Sasha. Ano ba? Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Kung ako, ikaw, kukunin ko ng 1 milyon na yan. Baka magbago pa ang isip ko. 1 milyon lang ba ang halaga ni Marco sa'yo? Bakit? Kulang pa ba ang 1 milyon na yan para layuan mo si Marco? Huwag mo nga akong patawanin. Alam ko namang sa tanang buhay mo. Ngayon ka lang nakakita ng ganyan kalaking pera kaya tumigil ka na at layuan mo na ang kasintahan ko. Kahit kailan, hindi nabibili ng perang pag-ibig isa. Pero dahil sa panluloko niyo sa akin, makikipaghiwalay na ako kay Marco. Hindi ako tanga na ipagpipilitan ng sarili ko sa isang lalaking mukha rin pera. Isang lalaking umaasa lamang sa mga babae para umangat ang katayuan sa buhay. Sayo na si Marco. Isaksak mo sa bagao. Igil na wika ni Lina. Sinasabi ko na nga be. Mukha ka talagang pera Nangangati ng mga kamay mong makangkam ang 1 milyon. Sinundan iyon ni Sasha ng malakas na pagtawa. Sayo na rin ang marumi mong pera na galing sa pangungulingpat ng ama mong gobernador sa salapi ng bayan ng Puerto Ocora. Hindi ba? At galing yan sa blood control project ng bayan, nagmamalaki ka pa. Anyway, salamat at pinulot mo ang basura kong si Marco. Magsama kayong mga mukhang pera at bagay na bagay kayong dalawa. Sasha, nakanising bulalas ni Lina. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, magsama kayong dalawa. Mukhang pera at mga basurang nabubulok. Kahit buhay pa. Total naman akala mo sa lahat ay nabibili mo ng pera. Pasuwag ako. Kaya kitang bilhin at sunugin sa kinatatayuan mo. Nanggigil na binuksan ni Lina ang maletang galing sa ilalim ng kama. Saan galing ang maraming pera na yan? Nagnakaw ka ba sa bangko? Nangangatal ang mga labi. Nawika ni Sasha na halos lumo ng mga matang nakatitig sa isang maletang pera. Sinabi ko na sa'yo. Hindi mo ako kilala. Kinuha ang telepono. Pababa na ako. Hintayin niyo na lamang ako sa labas
at huwag kayong pumasok sa pamamahay ni Marco. Inlilinghin. Huwag niyo nang ituloy ang investment ng Del Franta sa kumpanya ni Marco. Alisin niyo si Idaleo sa posisyon niya bilang Operation Vice President. Ay clear? Si Lina o Eliana Del Franca ay ang may-ari ng Del Franca Business Center. Itinayo niya ang business center simula sa isang naluluging maliit na car shop na pagmamay-ari ng mga magulang. Sa loob ng 100 taong pagsisikap na yon ay nagiging isang business empire na ang Gayla Franca na nagmamay-ari ng mga malalaking tindahan ng mga mamahaling sasakyan at mga spare parts ng motor at iilang branded ng makina ng mga sasakyan. Nabuksan ang kanyang mga mata sa isang katotohanang hindi siya mahal ni Marco. Niloko lamang siya ng lalaki at may kabit itong si Sasha. Itinago ni Elena ang negosyo mula sa asawa dahil noong mga nakaraang 2 taon ay hindi pa stable ang business niya. Pero nitong taon lamang ay mas lalong umusbong ang kanyang negosyo. Isa na siya sa pinakamayamang entrepreneur sa bayan ng Puerto Pascora. Mga kaibigan, ating tunghayan ang kwento ng buhay ni Lina. Isang kwentong puno ng aral, kabiguan, at paghihiganti. Isang kwento ng babaeng inapi ng mga taong malapit sa kanya dahil sa inaakalang isa lamang siyang mahirap na babae at nakatira sa squat quarter. Isang kwento ng babaeng malakas at may kabutihan sa puso para sa lahat ng tao. Kahit pa sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa kanya. Hali na kayo at ating pakinggan dito lamang sa Hack Story ang kwento ng buhay ni Eliana Del Franca. Napakalakas ng kabog ng puso ni Lina habang papalapit siya sa opisina ni Marco. Ilang beses nang nagpunta siya rito sa kumpanya ng asawa para tumulong sa mga gawain nito. Pero ngayon lamang siya kinabahan ng ganito. Pagdating niya sa harapan ng opisina ni Marco, ay papasok na sana si Lina, ngunit pinigil siya ng sekretarya ni Marco na si Miss Sana. Bawal po talaga kayo sa loob. Ma'am, may bisita po si Sir Marco. Paliwanag ng sekretarya ni Marco. Pagkain lang naman ang dala ko, Miss Anna. Ahatiran ko lang siya ng tanghalian. Sagot naman ni Lina. Sorry po talaga, pero kapag sumasya ang bisita ni Sir, off limits talaga ang opisina. Kahit sino ang bisitang darating bawal talaga mapam. Paliwanag ng sekretarya. Kahit ako naningkit ang mga mata ni Lina. Si Sasha ay ex-girlfriend ni Marco na galing sa abroad. Yes po. Sorry po Maang Lina. Tumabi kami sana. In warning you. Naiinis na banta niya sa sekretarya ni Marco. Ma, ang ayaw kita masaktan. Babae din ako. Aalangbi ka naman. Ni Miss Ana. Naningkit ang mga mata ni Lina sa narinig na sinabi ng sekretarya ng asawa. Inis na itinulak ni Lina ang sekretarya na nakaharang at nagsapapasok mang opisina ni Marco. Ngulit nawindang si Lina sa larawang bumungad sa kanya sa loob ng opisina. Ang asawang si Marco. Nakapatong sa kandungan nito si Sasha habang si Marco naman ay nakasubsob sa may dibdib ni Sasha. What the hell are you doing here? Puliw ni Marco na itinulak si Sasha. Tinhan lamang kita ng pagkain para sa tanghalian mo. Inatake ka ng hyperacidity mo kagabi kaya hindi ka pwedeng kumain ng matigas na kanin at ulam. Tinan kita, Los Calaldo. Paliwanag ni Lena. Naikuyom naman ni Marco ang kamao at inayos ang suot na long sleeve. Kamuntik pa silang mahuli ni Lena, pero nakakainis talaga ang babaeng ito. Ilang ulit niya na itong binalaan na bawal ito sa opisina niya.
Pero nandito na naman ito. Nakakayang malaman ng lahat na ang kanyang asawa ay isang mahirap na babae lamang. Isang babaeng walang alang gawin kung hindi ang maglinis ng bahay, magluto at maglaban ng mga damit niya. Ngayong umaangat na ang negosyo niya, ay mas mabuti, sigurong alisin niya na rin sa kanyang buhay si Lena. Lalo na at bumalik na sa buhay niya si Sasha, ang kanyang kasintahan, na mas pinili ang katanyagan, kesa ang makasama siya noon. Pumunta sa ibang bansa para lamang maging modelo. Ilagay mo na lang dyan sa mesa, at pagkatapos, umalis ka na. Puliw niya kay Lena. Hihintayin ko na lang na matapos kang kumain, bago ako aalis. Anay ni Lena na lumapit sa asawa. Inilabas niya ang pagkain sa harapan ni Marco. 11:00 na ng tanghali. Hindi ka pwedeng lumagpas sa oras, kaya kumain ka na. Kung ano kasing ginagawa mo rito sa opisina mo, makahulugang wika ni Lena. Lena, pwede ba? Nakausap ko si Mr. Potaleho tungkol sa enlistment mo. Pamayag na siya. Masayang balita niya kay Marco. Sinadya niyang lapitan si Marco at hawakan ang kamay. Kilala ni Lena si Sasha. Ito ang babaeng nanakit noon sa damdamin ni Marco. Ito ang babaeng nang iwan kay Marco noong mga panahong kailangan ni Marco ng taong karamay. Mas pinili nito ang modeling career kaysa kay Marco, kaya umalis ito ng bansa noon. Talaga. Hindi nakapaniwala ang bulalas ni Marco na niyakap si Lena ng sobrang saya. Yes, nasa mga kamay na niya ang proposal natin. Ngayong darating na birthday mo, dadalhin niyang investment sa bahay bilang regalo sa kaarawan mo. Nakangiting wika ni Lena. Madali lamang sa kanyang kausapin. Si Mr. Potaleho dahil siya lang naman ang ihisang tagapagmana ng Villa Franca at susurpresahin niya si Marcos sa kaarawan niya. Sa araw na yon, ibubunyag niya na kay Marco ang lihim na nakatago sa pagkatao niya bilang isang simpleng may bahay na si Lena. Ano are you? Para kausapin ni Mr. Potaleho, ha? And you really believe you're poor with Marco? Nakatawang wika ni Sasha. What do you mean? Magkasalubong ang kilay ni Lena na hinarap si Sasha. Tinong ko si Mr. Idel Potaleho at kinausap ko siya tungkol sa business proposal ni Marco. Are you trying to grab my credit? Iyalit, natanong ni Sasha sa babaeng kaharap. Lena, nagsisinungaling ka ba? Nalilitong panong ni Marco. At bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Of course, hindi ko gagawing magsinungaling sa'yo. Nakausap ko nga, personally si Mr. Potaleho. Paliwanag niya sa kanyang asawa. You can call Ninong Edsel. At tanungin mo siya kung nagsisinungaling ba ako o hindi. Kampanteng wika ni Sasha. Marco, hindi ako nagsisinungaling sao. Depensa ni Lena sa sarili. At bakit ka naman kakausapin ng Vice President of the Operation ng Villa Franca? Ha? Panong ni Sasha kay Lena na natatawa. Diyan napakasinungal ng asawa mo, Marco. And I can't believe you. Ipinagpalit mo lang ako sa good for nothing na mukhang kasambahay na ito. Inis na bulalas ni Sasha. Marco, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Sandali tatawagan ko si Mr. Potaleho. Tinawagan ni Len ng gas president ng kumpanya nila pero hindi ito sumasagot. Ring lamang ang telepono nito. She's a scam. Ako na ang tatawag kay Ninong. Nakatawang wika ni Sasha na tinawagan ng sekretarya ni Mr. Potaleho kaagad na sumagot yon. Gusto ko lang i-confirm
kung ginagawa na ba ni Ninong ang investment ni Mr. Marco Gonzales. Akangiting kausap ni Sasha ngayon ang sekretarya ni Mr. Edsel Portalejo na may edad na. Hindi niya makakausap ang Ninong Edsel niya dahil nasa meeting ito. Hindi sumasagot ng anumang tawag sa telepono si Mr. Portalejo lalo na kapag kaharap ang among si Doña Felisa. Confirmed na ang business proposal mo, Note Marco. Maasahan mo ako. Nakaniti ang wika ni Sasha. Nakinindatan pa si Marco. Umuwi ka na, Lena. Hintayin mo na lang ako sa bahay. Malamig na wika ni Marco kay Lena. Hihintayin na lang sana kita para sabay na tayong umuwi. Palusot pa ni Lena. Alam niya ang uri ng ngiti ni Sasha sa kanya. May kahulugan yan. Siya ang personal na kumausap kay Edel Portalejo sa proposal ni Marco. Pero inagaw ni Sasha sa kanya ang credit na yon. Lagi siyang nasa likod ng bawat success ng mga investment ng kumpanya ni Marco na hindi man lang nito. Alan, hindi ka ba nakakaintindi ha? May pupuntahan pa tayo after dito sa office, love. Malambing, na wika ni Sasha na halatang pinagseselo si Lina. Sige na, Lena. May gagawin pa ako. Nanlulong si Lina nang walang nagawang umuwi na lamang sa bahay nila ni Marco. Ilang araw na lamang ay kaarawan na ni Marco. Ibinili niya kay Edel Portalejo na sa kaarawan mismo ni Marco. Pipirmahan nitong kontrata para sa kumpanya ni Marco. Malaking investment ang ibibigay niya sa kumpanya ni Marco sa kaarawan nito. Tapat na ang investment na yon para tuluyang umangat ang kumpanya ni Marco sa bayan ng Puerto Oscora. At sa kaarawan nito, susurpresahin niya sana ito, pero mukhang aalangan na naman si Lina. Walang nagawa si Lina. Pumara na lamang siya ng taxi sa labas ng kumpanya ni Marco at umuwi sa bahay nila. Pero bago siya makarating sa bahay, ay hinarang ang sinasakyan niyang taxi ng mga tauhan niya. Si Eliana Vilfranca ay isang business matriarch na niyukuan ng lahat ng businessman sa buong Puerto Oscara. Ang pamilya Villafranca ngayon ay ang pangunahing Dionil family sa buong Puerto Oscara. Miss Eliana, ito na ang inikutos mo sa aming ihanda. Isang malitang perang ireregalo mo sa asawa mo sa karawan niya. Ihahanda na rin namin ang iilang properties na nakapangalan sa asawa mo. Iniabot ni David sa kanya ang maleta. Personal bodyguard niya ang matikas na gwapong si David Dirio na may iilan pa itong kasamang mga lalaki na mula rin sa mga special forces ng isang malaking security agency na kinuha niya. Salamat, David. Sa ngayon, i-own niyo muna yung mga properties ko. May kailangan lang kaming ayusin ng asawa ko. I think you should check this. Iniabot sa kanya ni David ang isang video na kuha sa CCTV mula sa parking space ng kumpanya ni Marco. Si Marco at sa siya na maghahawak ang kamay habang pumasok sa loob ng sasakyan at may ginagawa pang mga itong kabastusan sa loob ng kotse na itinapikit ni Eliana. Sorry about that, ma'am. Bulalas ni David na kinuha ang tablet ng hawak ni Lil. It's okay. Wala ka namang kasalanan. They should be the one to say sorry. Mika ni Lina na nagpatiin lang bagang at naikuyumang kamao. Hindi niya itinayo ang business, empire niya, para lamang lokohin siya ng mga taong nakapalipot sa kanya. Muling sumakay siya ng taxi at umuwi sa bahay nila ni Marco. Nahulog sa malalim na iisip si Eliana. Nagkamali ba akong ipagkatiwala sa iyong puso ko, Marco? Mapait na tanong niya sa sarili, abang napapailing na lamang.
Napagdesisyonan niyang papakinggan muna ang asawa. Sa paliwanag nito, kilala niya si Sasha. Isa itong babaeng mukhang pera na iniwan noon si Marco matapos maluki ang kumpanya. Pumalit lamang ito nang malamang nagiging maayos ng takbo ng kumpanya ni Marco. Baka naman inakit mo lang ang asawa ko. Sasha. Alam kong mahal ako ni Marco at hindi niya ito magagawa sa akin. Alam kong may mali rito. Alam ko. Anang nakangiting hinahaplos ang maletang iregalo niya kay Marco sa kaarawan nito. Ang maletang iyon ay puno ng pera. Ipubunyag niya na kay Marco ang tunay niyang pagkatao sa mismong kaarawan nito at ang maletang ito ay isa lamang sa maraming regalo niya sa kanyang asawa. Para sa kanya, mas matimbang ang kanilang pagsasama ni Marco kaysa sa aakit ni Sasa sa asawa niya. Pero walang kaalam. Alam si Eliana na siya pala ang masusurpresa sa mismong kaarawan ng kanyang asawa. Diyan ka na muna sa ilalim ng kama. Hindi ka pwedeng makita ni Marco. Nakangiting wika ni Eliana na itinago ang maleta. Pero natigilan siya nang makita ang isang underwear sa ilalim ng kama nila. Hindi niya yon aari. Napalunok na lamang si Eliana na nagmamadaling itinapon ang pulang underwear ng babae sa basurahan. Niloloko mo ba talaga ako, Marco? Tanong niya sa sarili na tila sandaling nabalisa. Tila nagkaroon ng alilangan si Eliana na nanghihinang naupo sa kama nila ng asawa niya. Kailangan niyang makasiguradong mahal siya ng asawa bago niya sabihin sa asawang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Noong una, itinago niya kay Marco ang tungkol sa kumpanya niyang maliit lamang. Nais niyang surprisahin si Marco kapag napalawak niya na ang kanyang kumpanya. Ito na sana ang tamang panahon, pero mukhang ama si David na may babala nito na hindi mapagkakatiwalaan ng kanyang asawa. Nakilala niya noon si Marco matapos niya itong tulungan habang nagwawala sa bar. Lasing na lasing ito. Matapos iniwan ni Sasha, may kikitain. Sana siyang kliyente ng araw na yon na hindi natuloy dahil sa pagtulong niya kay Marco. Dito, nagsimula ang pagiging malapit nila ng lalaki. Ang tanging alam lang nito ay isa siyang waitress sa bar hanggang sa inalok siya nitong magtrabaho bilang sekretarya nito dahil magaling naman talaga siya sa lahat ng bagay. Ang tanging alam ni Marco na ang mga magulang niya ay nakatira lamang sa squatters area. Dito na nagsimulang tuluyang mahulog ang loob niya kay Marco hanggang sa napalapit siya sa kanyang boss at umibig. Madaling nakuha niya rin ang loob ni Marco hanggang sa nagpakasal ang dalawa. Isang simpleng kasal lamang na ang dumalo ay ang kanyang mga katrabaho sa kumpanya ni Marco at ang kanyang itay Grigol at ang inay Nelda nito. Hindi rin dumalo sa kasal nila ang mga biyanan niya dahil ayaw namang ito na magpakasal sa kanya si Marco. Isang matapobring ina ni Marco na si Olivia Gonzalez. Lena, ano bang ginagawa mo diyan sa loob ng kwarto niyo? Malatatlo na ng hapon. Hindi ka pa naghahanda ng merienda. Sigaw ng biyana ni Lina mula sa labas ng kwarto nila. Opo, ma. Nariyan na po. Sagot niya naman sa kinang. Natigil siya sa kanyang pagmuni. Nakaligtaan niya kasi ang oras. Natutulog ka ba? Ha? Ang aga pa para matulog at nakaligtaan mo na yata ang obligasyon mong pakainin kami dito sa bahay. Kapag nakarating ito kay Marco, tsak na mapapagalitan ka na naman ng asawa mo, iyaw ni Olivia. Hindi ako natutulog. Ma, may inaayos lang ako para sa kaarawan ni Marco. Sa susunod na araw. Alika, ipaghahanda ko kayo ng merienda. Nakaniting wika ni Eliana.
Napapailing na lamang siya na tumungo sa kusina para ipaganda ng merienda ang mga biyanan niya. Siya kasi talaga ang personal na nagluluto ng para sa pagkain nila sa bahay. Sinisigurado ni Eliana na healthy foods ang kinakain ng mga ito lalo na at may sakit na ang mga biyanan niya. Si Olindia ay may alta Persian, habang rayuman naman si Rodina ama ni Marco. Pero may mga katulong naman sa bahay na naglilinis at nagalaba. Pero sa mga gamit nilang mag-asawa ay siya na talaga ang maglalaba. Siya rin ang naglilinis ng kanilang kwarto. Ayaw niyang may mga katulong na pumapasok sa kanilang kwarto ni Marco na personal niyang nililinis araw-araw. Kinagabihan, wala na rin ang alinlangan ni Elana nang maagang umuwi sa kanya si Marco. Pagod na pagod ako sa umpan niya, Lena. Reklamo nitong naglalambing ng masahe kay Eliana. Alam ko. Halika. Mamasahin natin ang sentido mo. Nakanitiwi ka ni Eliana. Ah, you're the best. Alam mo talaga kung ano yung makakawala ng pagod ko. Anitong hinapit ang balakang ng asawa at napabuntong hininga na lamang. Maganda ang relasyon na meron sila ni Lien, pero sa tingin ni Marco ay masaangat ang kumpanya kapag si Sasha ang nasa tabi niya. Kung hindi dahil kay Sasha, hindi niya makukuha ang kontrata ng Villafranca Business Center. Tungkol pala doon sa investment ng Villafranca. I'll make sure na makukuha mo yon bukas. Nakangiting wika ni Liliana. Nagsalubong ang mga kilay ni Marco at naalala ang mga larawang kuha ni Sasha sa telepono nito. Si Lena, nakikipagkita kay Mr. Portalejo, bumangon ng iis sa puso ni Marco. Let's not talk about it at magpahinga na tayo. There's a begeda tomorrow. Hindi ako pwedeng mapagod sa special event bukas. Malamig na wika ni Marco na nahika sa kama. Bukas na bukas, isasagawa ko ng matagal kong plano. Ang hiwalayan ka, Lena, para tuluyang makasama ko na si Sasha. Anging si Sasha lamang ang nararapat sa aking tabi. At hindi ikaw isa kang malaking pagkakamali sa buhay ko. Piliana. Sad ni Marco, sa sarili na tinalikuran sa kama ang asawa. Araw ng Sabado. Excited si Eliana at ito na ang kaarawan ni Marco, ang pinakahihintay niyang araw. Personal siyang tumulong sa mga katulong para sa paghahanda ng mga pagkain para siguraduhin hindi mapapahiya ang asawa niya. Mga corporate businessman ang mga bisita ni Marco at iilang mga politiko sa bayan ng Puerto Oscora. Naroon din ang ama ni Sasha na gobernador ng kanilang bayan. Ngulit paglabas niya ng kusina, namilog ang mga mata ni Eliana nang makitang hinihila ni Sasha si Marco sa hardin. Happy birthday, love! Sabay, halik sa mga labi ni Marco. I'm so happy to have you back. Pulalas naman ni Marco. Dinig na dinig niyang uusapan ng dalawa. Tila siya unting pinapatay si Eliana sa kanyang pinatatayuan sa mga narinig. Kabit ng asawa niya si Sasha. And what about your wifey? Ayokong maging kamit. Marco, makikipaghiwalay ako kay Lena. Ipapaanal ko ang kasal namin. Don't worry. Panangako ako sa'yo. Ito ang surpresang sinasabi ko sa'yo, love. Hindi ko siya hiniwalalan agad dahil kakilala niya si Mr. Fortaleo. Miller, para kausapin si Mr. Fortaleo para sa business proposal ko sa Villafranca Business Center. Napakalaking investment ang ibibigay sa akin ng Villafranca. Pulalas ni Marco. Sabi ko sa'yo,
Okay na ang proposal mo kay Ninong Edsal. Kinausap ko na yun ba? Nakaniting wika ni Sasha. Ibig sabihin na pasok na ang proposal ko dahil kinausap mo na ang ninong mo. Kailan ba ako nagsinungaling sao? Okay na proposal mo. At balita ko dadala sa kaarawan mo ang CEO ng Dila, Franca. Sabi ni Ninong Edsal sa akin. You're so great, my love. Kinikilig, nabulalas ni Sasha, sabay lambitin sa batok ni Marco. Palely. Yes. Kinumpirma na yan ni Ninong sa akin. Love, so maging kampante ka na. With me by your side, makukuha mo ang investment ng Dila Franca Business Center. Nakatawang bulala si Sasha. Ipapaanal ko kaagad ang kasal namin ni Lena. Teka, tatawagan ko si Miss na para gawin niya na ang aliment peppers namin. I don't need her anymore. I don't need a trash lighter na nakatira sa spatcher. Amoy, nabubulok na basura. Ikaw lamang sapat na sakin. Sasha, my love. Tama. Maghiwalay na tayo. Sabihin mo kay Miss Ana na gawin kagad ng makalayan na rin ako mula sa isang taksi na kagaya mo. Pulalas ni na hindi na nakatiis pa at lumabas mula sa pinagkukubliyang mga halaman. Natigilan naman sandali si Marco nang makita ang asawang sa Eliana. Hindi niya akalaing kanina pa naroon sa at naririnig nito ang lahat ng uusapan nila ni Sasha. I'm sorry, Lena. Pero mahal ko si Sasha. Nagkamali akong pakasalan ka. Mika, ni Marco. Sa loob ba ng isang taong relasyon natin bilang asawa, minahal mo ba ako? Boy, hindi. Napapaiyak na tanong ni Ilana. Sobrang sakit lamang sa puso ang natuklasan niyang lihim ni Marco. Akala niya nung una ay overthink lamang siya na nagbalikan na nga sina Marco at Sasha. Pero tama, pala talaga ang lahat ng kanyang hinala. I'm sorry, Lena. Akala ko kasi minahal na kita. Pero nagbago ang lahat, lalo na nung bumalik si Sasha sa bansa. Nalaman ko na lang na hindi pala kita mahal. Hindi pala kita minahal. Hanggang ngayon si Sasha pa rin ang mahal ko. Paliwanag ni Marco. Kayan, madali lang akong kausap, Marco. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Anyway, congratulations on getting back with each other, Arns. You both deserve each other. Isang weak na lalaki at isang babaeng mukhang pera. Pagkasabing noon ay sinampal niya si Marco. Wala kang karapatang sakpan ng love ko. Maalting bulalas naman ni Sasha. Huwag kang alala. Meron din para sa'yo. Pagkasabi noon ay isang malakas na sampal din ang ginawa niya kay Sasha. Ouch! Masakit yun na. Napapalatak na lamang si Eliana at nagmamadaling iniwan ang dalawa. Kukunin niya ang isang maletang pera niya. Hindi yon deserve ni Marco. Ano siya? Sila swerte. Nagdadabog niyang wika na tumungo sa kwarto nilang asawa. Pinahid niya ang luha sa mga mata. Hindi niya dapat iniiyakan ng lalaking taksil at manluloko. Pero masakit ang kanyang nararamdaman. Ngayon, sobrang sakit. Tila ba tinakasan siya ng kanyang hininga dahil sa sakit. Nang makapasok na siya roon ay nagmamadaling nagbihis ng damit si Eliana. Nakasuot lang kasi siya ng simpleng maluwag na blusa at trouser. Nakakahiyang lumabas sa sala na napakaraming tao na makikita ang nakakaawang itsura niya. Isang simpleng, kulay asol na damit ang napiling isuot ni Eliana na pinarisan niya ng may takong na sandals
at hinayos ang sarili sa salamin habang nagigil si Sasha na hindi mapalagay matapos silang pagsasampalin ni Eliana. How dare that woman hurt me? Oh, wag kang alala. Malaya na rin naman tayo ngayon. Aalo pa ni Marco kay Sasha. Oh? I'll turn your face apart. Sino ba siya? Para saktan ako. Ha? Inis na sinundan ni Sasha si Eliana sa taas. Pero Sasha, narito na ang mga bisita ko. Hayaan mo na ang baliw na yon. Hanapin mo ang mga bisita mo. Ako na ang bahala kay Lina. Nagpupuriyos ang kalooban ni Sasha na binitbit ang attach. Kasi, na may lamang malaking halaga ng pera. Kailangan niyang masigurado na hindi namang gugulo pa si Eliana sa kanila ni Marco. Sa investment na mula sa Vela, parang ka-business ng tira. Iyakan na mas lalo pang magiging mayaman si Marco. Kaya nitong makipagsabayan sa malalaking negosyante sa kanilang bayan. Pera lang naman ang katapat mong babae ka. Aniya sa sarili na itinulak ang pinto ng kwarto ni na Marco at Ilana. Napatanga si Sasha ng ibang lenang tumambad sa harapan niya. Isang lena na malayong mayo sa nakilala niya. Ang lenang nasa harapan niya ay sosikada, maganda at maiklas. Hindi na ito yung lusyang mukhang katulong at amoy nabubulok na taga, squatter. Pero hindi nagpatinag si Sasha sa nakita. Ibinalandra niya sa mukha ng babae ang 1,000,000. Pero mas nagulas siya nang matapos isangpal sa kanya ni Lena ang napakaraming pera na nasa loob ng maletang hawak nito. Saan galing ang maraming pera nahi? Nagnakaw ka ba sa bangko? Nangangatal ang mga labi na wika ni Sasha at halos lumuwang mga matang nakatitig sa isang malitang pera. As I retold he Baker, hindi mo ako kilala. Kinuha niya ang telepono. Pababa na ako. Hintayin niyo na lamang ako sa labas at huwag kayong pumasok sa pamamahay ni Marco. Inglilinghin. Huwag niyo nang ituloy ang investment ng Will Branca sa kumpanya ni Marco. Alisin niyo si Edsel Portilejo sa posisyon bilang Operation Vice President. Panay, clear. Saan ni Eliana? Sa kausap niya sa telepono. Mas lalo pang nawindang si Sasha sa narinig at nababahalang sumunod kay Lena na noon ay lumabas na sa bulwagan. Napalunok na lamang si Sasha at namutla sa natuklasan. Paanong nangyaring si Lena ang may ari ng Vela Franca Business and Piri? Mau, niloloko lamang ako ni Lena. Isa siyang magnanakaw. Ang perang niyon ay galing sa pera ng kumpanya ni Marco. Hindi siya pwedeng makaalis sa bahay ni Marco. Ulalas na Sasha sa sarili. Marco, stop Lena. Magnanakaw ang babaeng yan. Nagnakaw siya ng napakaraming pera mula sa kumpanya mo. Sigaw pa ni Sasha. Napatigil ang lahat sa sigaw na yon ni Sasha. Napatingin ang lahat sa kinatatayuan ni Elana na ngayon ay napangisi sa sinasabi ni Sasha. Marco, Tita Olivia, that woman is a thief. Pera ni Marco, ang nasa maleta niya. Napakaming pera na kinulimbat niyang mula sa kumpanya. Sigaw muli ni Sasha, ngunit isang nakakatulilig na sampal ang ginawa ni Eliana sa mukha ni Sasha na ikinatigil ng lahat, pati na ng ama nitong gobernador ng Puerto Oscora. Ang kapal ng mukha mong sampalin ng anak ko. Iyaw ng gobernador, ngunit natigilan si Gobernador de la Cuesta ng mapagsino ang babaeng sumampal sa anak niya. Siya lang naman ang misteryosong donator ng malaking pera na itinulong sa mga nasalanta ng maguyo sa bayan nila noong nakaraang buwan. Mas makapal ang mukha ng anak mong inagawang asawa ko. Mas makapal ang mukha mong sinhalan ako.
Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa akin? Galit na singhal ni Lena sa gobernador. Napakarami na palang proyektong naiambag ng babaeng ito sa bayan nila. Kilala niya si Eliana de la Franca, ang may-ari ng de la Franca Business Empire. Marco, ninakaw niyang napakaraming pera na nasa loob ng maletang yan. Huwag mong palabasin ng taga-squatter na yan. Sigaw ni Sasha na nakatikim ng sampal mula sa kanyang ama. Shut up! Hindi mo ba kilala ang sinisigawan mo? Nang dadalaiti sa galit na bulyo ni Gobernador Martin sa kanyang anak. Ngunit natigilan ng lahat nang lumapit si Marco at hinablot ang maleta ng pera na hawak ni Ilana. Kung lalayas ka sa pamamahay na to, lumayas kang walang dala. Baka nakakalimutan mo na pag-aay ko ang lahat ng isinusuot mo mula ulo hanggang pa. Isa kang walang kwentang babae na palaulin lamang sa pamamahay na ito. Isa kang babae na ninanais makaakyat sa poder ng mga mayayaman, gaya namin. Andan niyo ang mukhang anghel sa ganda ng babaeng ito. Isa siyang gold digger at mukhang pera. Huwag kayong tumulad sa akin na minsang naloko ng babaeng yan. Pamamahiyan ni Marco, kay na. Napangisi na lamang si Eliana sa itinura ni Marco. Muli niyang hinabrot ang maleta sa mga kamay ni Marco. Listen, Marco Gonzalez Sanwait, top. Nung una, kitang nakilala last 2 years, ay pumapalo ang negosyo ko. Hindi ko sinabi sao ang tungkol doon, dahil hindi pa ako ganon, kasigla sa business ko. Nitong taon, ay totally dominated the market. Hindi lamang sa bayang ito, kung hindi sa buong bansa na. Kaya, dahil sa pagmamahal ko sa iyo, binala kong surpresahin ka ng regalong isang maleta ng pera sa kaarawan mo at mga properties na kaya kong ibigay sa iyo. Pero akong nasurpresa sa kataksilan yung dalawa ni Sasha. Sarkastikong napangiti si Eliana. Kita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Marco. Sa araw na ito, ibubunyag ko dapat sa iyo na ang inasawa mo ay may-ari ng Villa Franca Business Empire. Lahat ng investment na napasa kamay mo ay ginapang ko ng panihin sa mga kakilala kong businessman pati na rin sa lahat ng business partner mo. Sa tingin mo aangat ka sa buhay sa napakadiit mong utak. Pinagsisisihan kong pinakasalan ko ang kaya mo, iyawa ni Iana. Natigilan si Marco sa sinabi ni Iana. Kasunod noon ay ang pagpasok ng mga uniform bodyguards na gumawa ng daan papunta kay Ilana. Isang lalaki ang tumayo sa tabi nito at kinuha ang isang malitang pera sa mga kamay ni Tets. Gumaang Ilana. Dulala si David na head ng security guard niya. Let's go. Pulalas ni Eliana na kumapit sa mga braso ni David. Hindi naman siya ganoon katapang. Ang totoo noon ay nais niya nang mag-collapse dahil sa sakit na nadarama ngayon. Tapangan lamang siya sa harapan ni Marco at ni Sasha. Pero sobrang sakit na ng kanyang nadarama sa ngayon. Dad, she's a scammer. Magnanakaw ang babaeng yun. Maniwala ka sa akin. Isa lamang siyang anak ng taga-quarter. Marco. Tanong niya sa lalaking katabi. Hindi naman kaagad nakasagot si Marco. Hindi pa siya nakaka-recover mula sa pagkabigla. 1 taon na simula noong naging asawa niya si Eliana. Pero hindi niya man lang talaga ito lubusang nakilala. Marco, maniwala ka sa akin. Nagkukunwari lamang sila na. Look. Narito na si Ninong Edser. Ninong, ba nakita mo ang may-ari ng Villa Franca Business Empire ba? Hindi siya ang asawa ni Marco. Look. Tingnan mo ang babaeng nasa larawan.
Nilabas ni Sasha ang telepono. Ipinakita kay Edsel Portalejo ang larawan ni napapangiti na lamang si Edsel na umiiling. Napakalayo naman yan sa mukha ng CEO ng Villa Franca. Napakaganda ni Madam Ilana. Ulalas ni Edsel nang muling sinulyapan ang losyang na babaeng nasa telepono ng inaanak. May hawig niya ito sa CEO nila, pero losyang babaeng yon. Ang kanilang CEO ay napakaganda na parang anghel na bumaba sa kalangitan. Natahimik na lamang silang lahat kapag nakaupo na ito sa upuan nito at nababato bala ni sa kagandahang nasa harapan nila. Si Dad, Marco, si Isa si Camber at hinahayaan niyo siyang tangayin ng isang malitang pera. Napapailing na lamang si Sasha. Pero ilang ulit na siyang nagbigay ng malaking halaga ng pera para itulong sa mahihirap na mamamayan ng Puerto Oscora. Pakikipagtalo naman ni Gobernador Martin dahil si Camber na siya gob. Malay mo kung inutusan lang yun ng CEO ng Villa Franca. Al naman ng ina ni Marco. Don't worry, darating ngayon ang CEO ng Villa Franca at malalaman natin kung ano talaga ang totoo. Kampanting wika ni Edsel. Iyon kasi ang balitang narinig niya mula sa personal assistant ni Eliana Villa Franca na si David. Pero lumalim na lamang ang gabi ay walang dumating na may ari ng Villa Franca business empire kaya nagsimula ng alinlangan si Marco sa nangyari. Madalas mang umalis ng bahay siya na. Panong niya sa ina matapos ang kanyang birthday party. O, halos araw siyang umaalis. Ang alam ko, may inaasikaso siyang maliit na negosyo ng mga magulang niya. Sagot ng inang si Olivia. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Anong ni Marco sa kanyang ina? Malay ko ba kung nagtitinda lang yun ng karne sa palengke? Ay naku, huwag ka nang maniwala sa babaeng yon. Ang mabuti mong gawin, bilisan mo na ang process ng unmeant papers niyo nang maikasal ka na kay Sasha. Nakahirap na wika ni Olivia sa kanyang anak. Lumipas ang ilang araw na hindi nagpakita pa kay Marco, si Elana. Namong problema na si Marco sa nangyari lalo na noong nalaman niya na hindi itinuloy ng Villa Franca business empire ang kanilang investment. Bigla na ring alisan ng mga investor sa kanyang kumpanya. Sa loob ng 5 araw ay tumirik pababa ang kanyang kumpanya. Don't worry, love. Kakausapin ko si Daddy, okay? Putulungan kanyang umangat muli at makahanap ng mga investors. Okay. At saka si Nino, ilang araw ko na siyang hindi na contact. Nagtatakang wika ni Sasha, ngunit nagulat na lamang silang dalawa ni Marco nang pumasok sa EDSA portal sa loob ng opisina ni Marco na galit na galit. Namumula pa ang mukha nito sa galit. Sinampal nito ang mukha ni Sasha, kundi dahil maharot na babae ka. Hindi ako matatanggal sa trabaho ko. Sinampal mo, kuninong. Nawindang nabulalas ni Sasha. Kung ka ba naman, kumabit sa lalaking may asawa na. Hindi ako mapapatalsik sa posisyon ko sa kumpanya. You mess with the wrong person. Ang CEO namin ang asawa ni Marco. Pulyo sa kanya ni Edsel. Pero, sabi mo hindi si Lina. Ang CEO ng Villa Franca ba pinakita ko pa nga sa picture ni Lina? Sumbat niya kay Edsel. Napakalusang ng babaeng nasa larawang ipinakita mo sa akin. Kaya hindi ako makapaniwalang yun ng CEO namin. Pero magkahawig sila. Iniis na sumbat ni Edsel. Nanlumo na naman si Marco sa nalaman. Kaya pala hindi dumating ang CEO ng Villa Franca sa karawan niya dahil pinalayas niya ito. Kaya hindi natuloy ang investment ng Villa Franca.
Nanhihinang napao si Marco sa upuan niya. Dolig. Laylay ang balikat niyang naupo sa kanyang upuan. Nasaktan niya ang babaeng laging nansiyan para sa kanya. Hindi niya akalain darating ang araw na pagsisisihan niya ang ginawa niya kay Iliana. Ang bilis lang ng karma niya. Iilang araw pa lamang simula noong nawala sa kanya siya na ay kaagad nang bumalik sa kanyang lahat ng kasamaang nagawa niya sa kanyang asawa. Naiwan sila ni Sasha na walang imikal nang lumabas na si Ed sa Portaleo sa opisina niya. Marco, baka pwede mo bang kausapin si Lena? Mapapatawad ka nun dahil mahal ka naman nun. Ba? Ananisa siya na ikinagulat ni Marco. What did you say? Love, we can afford to lose your worth. Kapag mapapaikot mo si Lena sa mga kamay mo, mapupunta sa atin ng maraming pera at arian niya. Pating positive love. Ulalas ni Sasha. Hindi makapaniwala si Marco sa sinabi ni Sasha. Ganito ba talaga ang babaeng pinili niyang mahalin? Mukhang pera at puro na lamang pera ang nasa isipan nito. Pero ayaw ni Sasha na malugi ang kumpanya ni Marco dahil paniguradong hindi ito magugustuhan ng amang si Martin. Lalo na kapag mawawalan na ang mall ni Marco na siyang target ng amang gobernador. Love, kapag nagkabalikan kayo ni Lena, madali na lamang na makuha ang maraming pera at arian niya. Okay lang yan. Susuportahan kita, Ladi. Nakangiting wika ni Sasha na naglabitin sa balikat ni Marco. Napatawa na lamang mang aksin Marco. Naitanong niya tuloy sa sarili kung ganitong klase ng babae talagang ipinalit niya sa kanyang asawa. Pero binawi na lamang din ni Marco ang isipan niya. Mukhang kailangan niya talagang suyuin ang asawa. Kung hindi malulugi talaga siya ng tuluyan. Mahal mo ba talaga ako o nakipagbalikan ka lang sa akin dahil sa pera? Naniningkit ang mga mata ang tanong ni Marco. Love, mahal na mahal kita. Kaya nga ako bumalik dito sa bayan natin ba? Kasi mas pinili kita kesa sa kinabukasan na meron ako doon sa ibang bansa. Mahal na mahal kita. Nung una inakala kong kakayanin ko, pero nagkakamali ako. Marco. Nagkakamali ako. Sorry. Saad ni Sasha na napapaiyak na yumakap kay Marco. Malalim na buntong hinina na lamang ang pinakawalan ni Marco. Sa ngayon ay hindi niya alam kung anong gagawin. Kailangan niyang makahanap siya ng bagong investment para sa kanyang kumpanya para hindi tuluyang malugi ang kumpanyang pinaghirapan niya. Samantala, kaagad na inutos niya kay David na mag-file ng announcement ng kasal niya kay Marco. Nakapandidi ang bagay na natuklasan niya tungkol sa lalaking minsang minahala ng lubusan. Muli ay pinamahalaan ng personal ni Eliana ang kanyang kumpanya. Naggulat pa ang iilang bagong empleyado na nakakita sa kanya. Kinahapunan ay kasama niya ang buong pamilya sa isang mamahaling restaurant habang kumakain. Kasama niya sina David na laging nasa kanyang tabi. Hindi niya akalain sa laki ba naman ng mundo ay makakasalubong pa niya ang biyanang si Olivia kasama nito ang kabit ni Marco na si Sasha. What a small world. Krus talaga ang landas natin, Lena. Ana itong lumapit sa mesa na kinakainan nina at ng mga magulang niya. Maliit lang ang Puerto Oscar, Olivia, kaya hindi nakapagtataka. Malamig na tugon ni Iliana. Nagulat na lamang siya nang umupo si Olivia sa mesa nila. Pwede ba? Kumakain kami, Olivia. Huwag mo kaming guluhin. Ay naku, iha. Huwag namang ganyan. Pamilya naman kasi tayo. Nakangiting wika ni Olivia na hinawakan pa
ang kamay ni Iliana. Tila napasong binawin niya na ang mga kamay na hinawakan ng kanyang biyanan at pagkatapos ay kumuha ng alkohol sa kanyang bag at nag-spy. Napangangan na lamang si Olivia sa ginawa ni Iliana. Para siyang may kagaw sa katawan na pinandirihan ng dati niyang manunggang. Ha? Ako pa rin naman itong biyanan mo, ha? Hindi pa naman kayo iwalay ng anak ko. Kaya asawa mo pa rin ang anak ko at ako pa rin ang biyanan mo? Huwag namang ganyan. Hindi ka naman iba sa akin. Alanganing mika ni Olivia na nakangiti. Pinapakilos ko na ang abogado ko saan mag-repers namin ni Marco Olivia. At anitan, lalabas na yon. Wag kang mag-alala. Pinabilisan ko yon para mahan agad ang kasal namin. Para hindi na manatiling kabit si Sasha ni Marco. Nakakaya naman na anak ng gobernador ng bayan ng Puerto Oscora ay mananatiling kabit habang buhay. Nabasa siya. Unfair naman yun sayo. Nakaniting mika ni Lena na sinenyasan si Olivia na umalis. Umalis ka nga doon. Kung hindi ka ba naman, malanding babae ka. Hindi masisilang pagsasama ni Nalenko. Puliw ni Olivia kaysa siya na ikinagulat nito. Pinapaalis mo ako, tita. Hindi makapaniwalang bulalas ni Sasha. Pwede ba, Olivia? Tigilan mo ang kaplastikan mo. Habang hindi pa nauubos ang pasensya ko sa'yo, umalis ka na sa harapan namin ng makakain na kami at pakiusap lang. Huwag niyo nang guluhin ang anak ko. Pulalas ni Aling Nelda na ina ni Eliana. Kumari naman, huwag tayong papayag na masila ang kasal ng mga bata. Alam mo, namang tunay na nagmamahalan sila. Maliit na bagay lang naman ang nagawang kasalanan ng anak kong si Marco. Pwede namang patawarin ni Elena si Marco. Hindi ba? Halos lahat ng lalaki nagkakasala sa asawa. Normal at natural yan ng mga lalaki. Kumaring pagtatanggol pa ni Olivia sa kanyang anak. Anong sinabi mo? Huwag mong lahatin ang lahat ng lalaki para lamang pagtakpan ang kasalanang ginawa ng anak mo nagloko. Hindi lahat ng lalaki ay mahinang kagaya ng anak mong palaging nagtatago sa palda ng babae para umangat. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, ha? Olivia. Napatayo sa inisang ama ni sa sinabi kay Olivia. Hoy, kahit may pera na kayo ngayon, umaaling nyaso pa rin ang bahon nyo. Huwag kayong magmataas rito dahil hindi kayo nararapat na tumapak sa social na restaurant na to. Hindi na nakatiis na bulyaw ni Sasha sa mga magulang na ana. Hindi siya sanay na magpakumbaba. Sanay siyang nasa taas at tinitingalan ng lahat. Anong sinabi mo? Naniningkit ang mga matang tanong ni Iana. Sinasabi ko sa'yo na kahit mayaman ka na, amoy, nabubulok na basura ka pa rin at huwag kang kampante dahil nariyan ang ama kong handang tumulong kay Marco. Kung mo babalikan si Marco, then bahala ka sa buhay mo, yumaman ka lang. Akala mo na kung sino ka. Pasura ka pa rin. Puliw ni Sasha kay Iliana. Sasha ano ba? Pagpigil ni Olivia sa kasama. Totoo naman You don't deserve to be here. Kalihin mo yang mga magulang mong amoy bulok sa labas at doon kayo kumain sa turo. Turo. Igil na mitat ni Sasha. Kasunod noon, isinaboy niya ang isang basong tubig kay Iliana na sinalo naman ni David. Pumuhos ang isang basong tubig sa likuran ni David matapos niyang hangin ang tubig. Galit na galit si David na hinarap si Sasha at Olivia. Palabasin niyo dalawang to at huwag niyong papapasukin ulit dito sa loob. Pulyaw ni David na sinanyasan ng mga crew ng restaurant. Ano ba? Pitiwan niyo nga ako. May mga paa ako
at kaya kong maglakad palabas. Tatandaan ko yung mga mukha nyo. Aguilar, customer ako rito. Pero palalabasin nyo ako dahil lamang sa utos ang aso nila. Angko, ang gobernador ng bayang ito. How dare you do this to me? Sigaw ni Sasha na nagpupumiglas. Nabitawan naman siya ng 2 kreo. Ngunit nagulat na lamang si Sasha nang tuluyan siyang hinila ng bodyguard ni Yana at itinulak sa labas. Igil na gigil si Sasha na sinampal si David. Ngunit sinalo nito mga kamay ni Sasha at itinulak ito papalayo. Kaya naman napasadsad siya sa hig habang si Olivia ay nagmamadaling tumungo sa sasakyan at nahihiya sa nangyari na iniwan si Sasha na nagwawala. Warning you. Huwag niyong guguluhin pa si Eliana dahil kapag manggulo pa kayo, ako ang makakalaban niyo. Yanes, tandaan niyo ang mukha ng 2 babaeng yan. Huwag niyong papapasukin yan dito sa restaurant. Kapag nalaman kong nakapasok pa yan dito, I will fire you. Malamig, na wika ni David sa security guard ng restaurant. Yes, boss. Kapag manggulo pa ulit, yan, sa labas kalag ka rin nyo at dalihin nyo sa presinto. Ani David, bago muling pumasok sa restaurant. Nagmamadaling, tumayo si Sasha sa kinatatayuan. Nakakatakot ang bodyguard ni Eliana. Nirerespeto ito ng mga security, guard at tinitingala. Igil na gigil si Sasha na tumungo sa sasakyan ni Olivia, ngunit nawidang na lamang siya. Nang malamang iniwan na pala siya ng ina ni Marco. Walang nagawa si Sasha kung hindi ang pumara na lamang ng taxi at magsumbong sa amang si Martin sa ginawa ng bodyguard na ana sa kanya. Hindi siya makapaniwalang pati ang isang bodyguard na kagaya ni David ay aapihin lamang siya at ipapatapon sa labas ng paborito niyang restaurant. Nagalit si Martin sa nangyari sa kanyang anak kaya kaagad na tinong ito ang restaurant na kinaroroonan ni Sasha. Naratnan niya paroon ang pamilya ni Eliana na masayang kumakain. Kasama ni Maldin ang mga bodyguard niya para resbakan ng bodyguard ni Eliana na si David. Pero magreklamo, sana siya sa may-ari ng restaurant. Hindi siya makakapayag na may mga api sa unikaian niya kaya ipapadanas niya sa pamilya ni Eliana. Ang mapahiya at sa bodyguard na si David, nakakalag ka rin palabas ng restaurant na ito. I want to talk to your manager. Anong ginawa nila sa anak ko kanina ha? Asik ni Martin na naroon, ang service crew ng restaurant. Dad, yang mga yan, inalag ka nila ako kanina palabas ang restaurant. Reklamo ni Sasha sa kanyang ama. Sorry, ma'am, pero ginugulo niyo po ang isang regular customer namin. Sagot naman ng isang crew. Nakatikin, ito ng malakas na sampal mula kay Sasha. Galit na galit naman si Gobernador Martin. Is that the way you treat your customer? Nasaan ang manager ni Rito? Asik nito sa mga crew ng restaurant. Anong problema dito? Hindi na nakatiis si David na tumayo sa kinaupuan habang kumakain kasama sina. Dad, ang lalaki niyan yung bodyguard ni Lina. Siya ang utos para kalagkarin kami. Sinusunod nila ang utos ng lalaking yan at pinapahiya kami ni Tita Olivia. Parang batang pagsusumbong ni Sasha sa kanyang ama. Inugulo mo ang amo ko. Gusto lang namang kumain ng payapa. Sa tingin mo panonoorin ko lang kayo sa ginagawa ninyo. Sabat naman ni David sa ama. Ang kapal ng mukha mo para gawin ito sa anak ko. Hindi mo ba ako kilala? Gobernador, ako ng bayang ito.
Baka gusto mong palayasin kita sa balang ito. Asik ni Martin kay David. Pero sa halip na matakot sa banta ng gobernador ay napatawan ng pag-ak si David. Tinawan na nito ang gobernador na nasa kanyang harapan. Alagang masama ang ugali nito kaya hindi nakakapagtakang manahin ito ng anak nito. Mamamayan ako ng Puerto Oscoragob. With all due respect, walang sino man ang pwedeng magpalayas sa akin sa bayang ito. Huwag kang masyadong mapagmataas dahil nasa posisyon na ka. Baka, bigla ka na lamang bumagsak, araw. Mahinahong wika ni David. Matalim kang magsalita bata, pero hindi mo pa ako kilala. Mapagmataas na wika ng gobernador. Kilala kita. Kilala ko ang kagaya mo, God. Isang nasa posisyon ng gobyerno na napakataas ang tingin sa sarili. Nakangising sagot naman ni David. Ano pang hinintay nyo? Kalagkarin nyo palabas ang bodyguard na yan. Pulalas ng gobernador sa kanyang mga tauhan. Masyado yatang mainit ang ulo mo, Gob. Nakakalimutan mo yatang isa kang public servant. Maraming mga butante sa bayan ang nakatingin sa o ngayon at hindi kita papayagang maliitin ang bodyguard ko. Iniharang ni Ilan ang katawan niya kay David. Nagulat naman si David sa ginawa ng boss niyang si Ileana. Hindi niya akalaing ipagtatanggol siya nito isang araw. Lagi siyang pumoprotekta dito dati pa man hanggang ngayon. Kaya, sobrang ikinasaya ni David ang simpleng pagtatanggol sa kanya ni Ileana. Your bodyguard started it. Pinastos niya ang anak ko. Mika naman ng gobernador. Inawalang ng mga bodyguards ko ang tama. Gubo mong malaman kung anong kabastusang ginawa ng anak mo. Sinabuyan niya ako ng tubig. Ani naman ni Ilana. Wow, i-deserve it. Ano ba? Inuutusan ko kayo. Kalagarin niyo sa labas ng lalaki yan, kundi malalagot kayo sa amo ninyo, at magrereklamo ako sa may-ari ng restaurant na to. Asik nito sa mga tauhan. Ngunit ang unang lumapit kay David na tauhan ng gobernador ay tinamaan ng malakas na sipa ni David. Mabilis na pumasok ang mga nakauniforming mga bodyguards at dinisarmahan ng mga tauhan ni Governor de la Chesta. Dalhin niyo ang mga yan sa police station. Tawagin niyo rin ang hepe ng bayan at sabihin na may nakawalang buaya sa restaurant ko. Pakiko, dahil nakakasuka ang buhayang ito. Utos ni David sa mga tauhan niya. Pasensya na boss. Nagpumilit kasi silang pumasok eh. Paghingi ng paumanhin ng kwartya. Sige na. Utos niya sa mga tauhan. At sino ka naman para dalhin sa police station ang mga tao ko? Asik ng gobernador. Siya po ang may-ari ng restaurant nito, Cobb. Pulalas naman ng babaeng crew na sinang, ayunan naman ng gwardya. Napangiti na lamang si Ileana sa nakitang gulat sa mga mata ng gobernador. Si David ay ang kababatan niyang taga-quarter na nagpupumilit na kunin niyang bodyguard. Hanggang sa kadaya niya ay nagtayo din ito ng negosyo mula sa naipong pera hanggang sa lumago. Layon, isa na rin ito sa mga umaangat na entrepreneur sa kanilang bayan. Aari din itong security company kung saan siya kumukuha ng mga bodyguard. Napahiya si Governor Martin na kinalagkad ang anak palabas ng restaurant. Namumroblema pa siya ngayon dahil totoong dinala niya ang kanyang mga tauhan sa presinto ng kapulisan. Isang malaking isul ang pumutok kinabukasan sa balita na si Governor Martin Del Quiosa ay inaabusong kapangyarihan para lamang sa shred na anak. Lumipas ang ilang araw ay mas lalo pang bumaba ang kita ng kumpanya ni Marco. Kung hindi dahil sa tulong ng Gobernador de la Chesta ay tuluyan
na siguro siyang bumagsak dahil sa alisan ng kanyang mga business partners. Gawa ng utos ni Eliana de la Franca. Sir, galing sa korte, iniabot sa kanya ni Miss Ana ang isang puting sobre. Nagtataka si Marco kung ano ang notice niya yon. Hindi niya naman itinuloy ang file ng amendment nila ni Eliana. Pinuksan ni Marco ang sobrang puti at nalulubong na paupo na lamang sa kanyang upuan. Ang bilis naman kasing bumalik ng karma niya. Isang norisyon na nagbibigay alam sa kanya na wala ng bisa ang kasal nila ni nang dahil yun sa malakas na ebidensyang ibinigay ng abogado ni sa korte. Kaagad na inaprubahan ng korte ang na isinampa ni Eliana laban kay Marco na hindi man lang niya ito nalaman. Hindi ako papayag na maghiwalay kami. Hindi ako papayag. Iyaw niyang napukpok ang mesa at napatalo. Sir, saan po kayo pupunta? May meeting ka mamayang 3 sa mga partner ni Governor. Paalala ni Miss Ana sa kanya. Pabalik ako agad. Kailangan kong kausapin si Papayan na maghiwalay kaming dalawa. Ani ni Marco sa kanyang sekretarya. Pero sir, paano siya ba? Nangako ka sa gobernador na kapag tutulungan kanya sa negosyo mo, pero sa kondisyon, pakakasalan mo sinusa siya. Napatigil na lamang si Marco nang maalala ang kasunduang yon. Napahilot na lamang siya sa sentido at isinandal ang ulo sa pinto ng kanyang opisina. Sir, hayaan niyo na lamang po si Maang Lala. Harapin niyo na lamang po ang obligasyon mo kay Governor Dela. Payo ng kanyang sekretarya. Pero Ana, mahal ko si Eliana. Pinagsisisihan kong ginawa ko sa kanya. Malungkot na mga salitang namutawi sa kanyang bibig. Sa unang pagkakataon, naintindihan ni Marco na nagkamali siya. Simula ng mga araw na nawala sa bahay ang asawa, saka lamang niya na pagtong malungkot pa ang pamamahay niya kapag walang ilanang nakangiting sumasalubong sa kanya. Nagkamali siyang inakalang mahal niya, pasisa siya, isang panandali ang aliwang tawag lamang sa kamunduhang kasiyahan na nadarama niya para kaysa siya. Sobrang pagsisisi ang nadarama ni Marco ng mga sandaling mon. Nanlulumong na paupo na lamang siya sa sahig. Laylay ang balikat. Sa kanyang isipan ay buhay na buhay ang mga ala niya sa asawang si Eliana kung paano siyang minahal. At inalagaan ni Eliana hindi lamang siya kung hindi pati na ang kanyang buong pamilya. Napakasama akong asawaan na. I deserved all this. Hindi ko na pwedeng ibalik ang lahat sa dati. Galit na sa akin. Si Eliana. Anang napapatulo na lamang ang luha sa mga mata. Ako nga ang naawa sa asawa mo, sir. Pasensya na. Pero mas mabuti na rin yung maghiwalay na lamang kayo para matahimik na ang buhay niya at maging malaya sa kanyang mabigat na pasanin sa pagiging asawa niyo. Naging masama ba talaga akong kasama sa kanya? Tanong niya sa kanyang sekretarya. Opo. Kahit po noong wala pa rito si Masia, hinahayaan mong parang alila ni Madam Lilia, si Maang Lana. Hinahayaan mo siyang parang katulong sa bahay niyo. Matagal ko nang alam na siyang kumakausap sa mga business partner mo para tanggapin ang mga business proposal mo. Minsan pa nga inaayos ni Ma ang mga proposal mo para lamang aprobahan ng mga investor. Kwento pa ng sekretary niya. Ibig mong sabihin, matagal na akong tinutulungan ni Eliana, tanong niya sa kanyang sekretarya. Opo. Kahit paano ang magkasintahan pa lamang kayo, sir. Tumutulong na si Maang nito po sa kumpanya mo. Hindi mo lang nakikita. Akala mo kasi ito pag pumupunta siya rito, ginugulo ka lamang niya lagi. Minsan pa nga siya pa ang gumagawa ng mga ilang projects natin. Hanga ako sa katalinuhan ni Ma,
Lana. Iwan ko ba sa'yo, sir? Pinagpalit mo ang maganda at masipag at matalino mong asawa sa isang babaeng iniwan ka noong naghihirap ka na at bumalik lang noong maganda na ang takbo ng negosyo mo. Hay, ani ni Miss Ana na napapailing na tumayo at ipinagtimpla ng kape ang kanyang boss. Nawindang na lamang si Marco matapos ang meeting nila sa mga partners ni Governor de la Chista. Isa pala itong miyembro ng malaking sindikato na NAIG o operate na yon sa buong bayan ng Puerto Oscora. Aalinlangan si Marco pero hindi niya ibinahalata sa gobernador dahil nakakatakot ang sindikatong kasamahan nila. Napakalaki niya nang kikitain nila sa ganitong negosyo pero kapag natimog naman sila ng batas, ay sa kulungan sila pupulutin. God, tulungan mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kapag hindi ako sasama sa grupo nila, mas lalo akong malulugi. At kapag sasama naman ako, makukulong ako balang araw. Mas lalo ko lang dadagdagan ng galit ni Lena sa akin dahil kapag gagawin ko to, hindi na ako mapapataho ni Elana. Inya, sa sariling tila mas lalo pang nadagdagan ang kanyang problema. Samantalang masaya naman si Iana sa kanyang buhay na malaya mula kay Marco Gonzales. Ipinagpatuloy niya ang pagpapalago ng kanyang negosyo. Ipinagpatuloy niya rin ang pagpapaabot ng kanyang tulong sa mga tao sa bayan ng Puerto Oscora at kasama niya ang kanyang adikain si David na kanyang kaibigan. May balita ako sa'yo, pero baka malungkot ka. Panunod nito sa kanya. Amang tawag sa kanya ni David lagi. Kahit ilang ulit niya na itong sinasaway, ay maam pa rin ito ng maam sa kanya. Dati pa man ay hindi empleyado ang turing niya sa kanyang kababata, kung hindi kaibigan. Ka diyan, kung batuhin kita nitong hakong salamin, magbabanta niya sa kaibigan, sabay ihirap dito. Mo ako, at taman promise. Nakatawang bulalas ni David talaga lang ha. Pinatoy niya nga ito, pero sinalo ni David ang salamin na ibinato niya kaya napatawan na lamang siya dahil sa kalokohan nito. Masaya akong naririnig kitang tumatawa ulit. Seryosong wika nito sa kanya na lumapit pa sa upuan niya. Anong ibabalita mo sa akin? Nakangiti niyang tanong sa kaibigan. Ikakasad na ang ex-husband mo next week down sa anak ni Governor de la Chista. Anong nakakalungkot doon? Nakakatawa nga. Deserve nila ang isa't isa. Okay lang yun. Hindi na ako nasasaktan pa kahit kailan. I finally got pagverhin, David. Nakangiting wika niyang itinaas pa ang mga kamay. Niregaluhan ko lang sila, ang bongga. Dagdag niya pa ito. Ikaw mag-aasawa ng ex-husband mo. Kailan mo ako pakakasalan? Anong nitong pinigil ang sariling pagtawa? Loko ka talaga, kahit kailano. Nagtatawanan sila nang biglang bumukas ang opisina ni Elana at napatigil silang dalawa ni David sa kalokohan nila. Tumungad sa kanila ang isa sa mga sekretarya ni Elana at nasa likod nito ang nakalukot na mukha ni Marco. Sorry, maang. Nagpupumuli talagang pumasok eh. Pagini ng baumanhin ng sekretarya niya, tinanguan na lamang niya ito. Pinatuloy niya si Marco, pinaupo, pero naroon pa rin si David sa loob. Anong kailangan mo sa akin, Marco? Casual na tanong niya sa kanyang ex-husband. Wala na akong ibang mapupuntahan. Elana. Insulost, at hindi ko na alam ang gagawin ko. Panimula nitong napatitig kay David. Alam ni Elana na gusto nitong gawin, na palabasin si David ng opisina niya. Sabihin mo na kung anong kailangan mong sabihin. Anya kay Marco.
But this is confidential. Seryosong wika nito. Tumango na lamang si David at sinabing nasa labas lamang siya kung may gagawing masama si Marco sa kanya. Nang makalabas na si David, ay biglang lumod sa harapan ni Lena na ikinagulat niya. Sunod na tumulo ang mga luha nito. Agwas sulong sa ginawa ko sa iyo. Alam ko. And I'm sorry about that. I don't deserve you. You were right, Lena. Hindi ko hihingin sayong bumalik ta sa akin dahil alam kong hindi na yon mangyayari pa. Sinay ko ang pagmamahal mo. But I need your help right now. Wala na akong ibang mapupuntahan pa na pwede kong pagkatiwalaan, maliban sayo. Eliana, can you help me? Seryosong wika nito, na umiyak. Napapailing na lamang si Eliana. Galit siya kay Marco, pero nakikita niya sa puson niya ay mukhang malaking problema ang hinaharap nito, at hindi naman din siya nagtanim ng galit sa puso niya. Ang nais lamang ni Eliana ay makalaya noon kay Marco, at nagawa niya na yon. Nagtataka na lamang siya kung anong kailangan sa kanya ni Marco. Anong nangyari? They threatened me, at natatakot ako, Eliana. Hindi ko alam kung saan ako lalapit na pwede kong pagkatiwalaan dahil malawak ang galamay nila dito sa bayan natin. Ani Marco, at iniabot kaya na ang isang dokumento. Nawindang siya na sa nakita isang korporasyon iyon na pinirmahan ni Marco kasama ang mga business partner ni Governor de la Casa. Nakasaad roon ang mga aaring mall ni Marco ay gagawing central trading market ng droga sa bayan nila. Nakasaad roon na ang malaking halagang ibibigay nila kay Marco at tutulungan nila itong makabangon mula sa pagkalugi ng business nito. Ito ang malaking sindikato ng droga sa bayan nila. Naroon din nakalista sa mga dokumentong yon ang lahat ng mga kasapi. Kasama naroon si Governor del Cuesta. Eliana, natatakot ako sa kanila. Hindi na ako pwedeng umatras pa, pero umaasa akong matutulungan mo ko. Eliana, help me dahil ayokong makulong. Hindi ko pwedeng iwanan si Mommy. Alam mo naman yun. Madamdaming wika ni Marco. Napalunok siya na, abang hawak ang mga dokumento. Iniabot din sa kanya ni Marco ang isang isa yung matibay na ebidensya ng palitan ng droga sa mall ni Marco. Naroon din ang pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng mall na nakalagay sa mga kaltol na kung titingnan ay akalain mong mga boses lamang ng mga grocery. Pero mga droga pala ang laman na store lamang sa bodega ni Marco. Ina, pinipilit lang din ako ni Governor de la Chista. Napakasalan si Sasha. Ayoko sanang pakasalan ng anak niya, pero pinipilit niya talaga ako. Napatigil si Marco nang pumasok si David. Gulat na gulat ito at namumut lang. Napatitig kay Lena. It's okay, Marco. Tutulungan ka namin. Pulalas ni Eliana. Ako ang bahala sao. Just go with the flow. At nasa tamang kamay ang mga ebidensyang ito. Masaya akong kahit paano may mabuti kang puso at hindi ka nasilaw sa salapi. Wika naman ni David na tinapik balikat ni Marco. Ang mga ebidensyang dala ni Marco ay kaagad na dinala ni David at Leliana sa PDEA. Ang security agency ni David ay may kaugnayan din kasi sa mga PDEA. Minsan pa nga sa kanila, kumukuha ng mga asset ng PDEA para sa kanilang mga misyon sa Toka. Tumating ang pinakahihintay na araw ni Sasha, ang kanilang kasal ni Marco. Noong una ay umuwi lamang siya rito, sa Pulalto, Oscora. Noong nalaman niyang naging maayos na ang negosyo ni Marco, iniwan niya si Marco noon dahil sa sobrang naghihirap na ito sa buhay. Ayaw ni Marty de la Casta na ang mapapangdasawa
ang anak niya ay isang mahirap na tao lamang. Pero nitong muling pagkalugi ng negosyo ni Marco ay tinanggap ito ni Martin dahil balak niyang gawing Drug Capital Trading Center ng pag-aari nitong mall. At alam ni Sasha ang kalokohan ng kanyang ama. Sa wakas makakasala rin tayo, love. Napakalungkot ko ng uwi ko dito. May asawa ka na. Pero salamat na rin at bumalik ka sa akin. Pulong na siya kay Marco habang nakaluhod sila sa harapan ng altara. At isa yon sa napakalaking pagkakamali ko sa buhay na to. Isang pagkakamali na kailangan kong itama. Sasha. Wika ni Marco. Napatigil si Sasha nang tumayo si Marco at iniwan si Sasha sa harap ng altar. Nang lagalaiti si Gog, Martin, na binunot ang baril at tinutukan si Marco. Marco, hindi pa sinisilang ang taong manggago sa anak ko. Sigaw nito. Marco, anak, anong problema dito? Nahintakot ang tanong ni Olivia. Marco, hindi mo ako pwedeng iwanan. Gustong matawan ni Lana sa katrabahang nangyayari sa kanyang harapan. Ang sakit na nadarama ni Sasha ngayon ay sobrang nakakaginawa sa kanya. Ang babaeng ito ang dahilan ng sobrang sakit na nadarama niya noon. Kay bilis naman yata ng karma ni Sasha. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kung mo inagaw sa akin si Marco, hindi to mangyayari sa akin. And warning you. Pumalik ka rito. Ipagpatuloy ang kasal natin. Kung hindi babasagin ko ang buo ng babaeng yan. Sigaw ni Sasha na inagawang baril sa ama at itinuto kay Ileana. Saso ba? Ibaba mo yan. Sigaw ni Marco na kinakabahan. Sige, kalabitin mo. Tingnan natin yung tapang mo kung magagawa mo nga. Walang takot na nilapitan nito ni Ilana. Medyo may distansya kasi sila ni Sasha dahil nakaupo lamang siya sa pangalawang linya ng upuan na katabi niya si David. Sinadya niyang sa kasal ni Sasha at Marco. Ang gagawing raid, ayon sa plano ng PDEA, ay para walang makakatakas sa lahat ng nasa listahan ng mga sindikato. Naroon, kasi lahat, sa loob ng simbahan, ang mga sangkot sa drug trade ng kanilang bayan. Halos mga ninong sa kasal ni na Marco at Sasha ang mga ito. Marco, wag mong ubusin ang pasensya ko. Sigaw ni Sasha. Kasunod noon ay hinablot ni Ilana ang baril na hawak ni Sasha at tinanggalan ng bala. Sanay na sanay si Iana. Nagawin yon dahil tinuturuan siya ni David na gumamit ng iba't ibang uri ng baril. Hindi ito laruan ng mga kaya mong kabit, Sasha. Nakangising wika ni Ilana. Galit na galit si Sasha na sinugot si Ilana. Ngunit isang warning shot ang ginawa ng hepe ng PDEA. Nagkagulo sa loob. Mabilis na hinila naman ni David sa Ana para protektahan sa maaring mangyaring putukan sa loob ng simbahan. Hindi nakaalma ang lahat nang hulihin sila ng PDEA. Dahil nauna nang hinuli ng mga security ni David ang mga tauhan nilang nasa labas. Pati si Sasha ay tinangay ng mga pulis. Napaiyak naman si Olivia sa nangyari. Anak, paano na tayo ngayon? Tayo ko nang balikan ni Eliana. Wala na rin si Sasha at ang ama niya dahil hinuli na ng mga pulis. Ayokong maghirap anak. Umiiyak na wika ni Olivia. Marang, magsisimula ulit ako. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maiahon ang kumpanya natin sa pagkalugi. Huwag lamang sa ganitong masamang paraan. Niyakap ni Marco ang kanyang ina. Minsan na siyang nagkamali kaya sa susunod, hinding
Hindi niya nauulitin ang pagkakamaling sumira sa buhay nila ni Eliana. Let's go. O baka naman gusto mo pang bigyan ng enlastment ang ex-husband mo. Pulong ni David kay Lilana na nakaniting nakatitig sa mga taong dati ay inaapi siya. Why not is the proposal was good? Tugod niyang tinadyo ang kaibigan. Nagsalubong ang kilay ni David niya bigla na lamang siyang binuhat palabas ng simbahan. Hindi maintindihan ni Ilana, ngunit sa tagal ng pagsasama nila ni David ay mukhang gumagwapo na yata ito sa paningin niya. Ngunit ibinaba siya ni David nang sumalubong sa kanila ang maraming reporter. Miss Villafranca, nalaman namin na kayong dalawa ng bodyguard mo ang naging tulay para matingbog ang sindikato ng droga sa bayan natin. Nagpapasalamat sa iyong kapulisan at ang PIDEA. May balak ka bang tumakbo bilang gobernador sa bayan natin sa darating na eleksyon? Tanong ng mga reporter na ikinangiti ni Eliana. Nasanay na akong tumulong sa mga taga-Puerto Oscara pero hindi ko kailanman naisipan. But you're giving me an idea on what to do next. Nakaniting mika ni Eliana. Natarantang napasunod sa kanya si David habang sinalubong naman sila ng mga bodyguard niya. Natatawan na lamang si Eliana nang makapasok na siya sa kotse. Are you kidding me? Tatakbo ka bilang governor ng Puerto Oscara? Ulalas na tanong ni David. Why not ba? Kapag magiging gobernador ako, magiging maayos itong bayan natin. Sagot naman niya sa kaibigan na mas lalong nalukot ang noo na nakatitig pa rin sa kanya. Pero mas lalong dadami ang kalaban mo, lalo na yung mga kasamahan ng mga nahuli ng PIDEA. Pakikipagtalo pa ni David sa kanya. Kaya nga pakasalan na siguro kita para magiging bodyguard, friend, husband na kita. Panag, aalala ka sa saketi ko para kasama kita kahit sa pagtulog ko. Seryosong sagot ni Eliana kay David. Si David naman ang namulang mukhan dahil sa sinabi ng babae. Napapaubo siyang uminom ng tubig. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Eliana. Isang natural at masayang pagtawa na kayagal niya nang hindi narinig mula sa kaibigan niya. Pinibiro lang kita. Pulalas pa ni Eliana. Pero napakalakat ang kabog ng kanyang puso sa mga tingin ni David sa kanya. Kung tutuhanin ko na lang kaya ang biro ko, tuta napakagwapo at makisig naman ang magiging asawa ko. Class businessman. Magkakasundo kami lalo sa pagkain, anya sa sarili. Siya naman ngayon ang napayuko at alam niyang namumula ang kanyang pisngi. Iinit kasi ang mukha niya sa kung anong kalokohan na nasa isip niya. Napatawa na lang din si David nang makabawi sa pagkabigla. Sa ngayon, sapat na kay Eliana ang pagiging successful businesswoman at nakakatulong sa mga tao sa kanilang bayan sa bayan ng Puerto Oscara. Nakahanda na siyang harapin ang isang magandang bukas na naghihintay sa kanya na kaagapay at kahawak kamay ang katuwang sa buhay niyang si David. Simula pa man noon, naramdaman niya na lamang hinawakan ni David ang kanyang mga kamay. Napangiti na lang siya ng matamis nang binuksan ng bintana ng kanyang kotse. Mukhang mainit na kasi sa loob ng sasakyan ni Eliana. Sa buhay ng tao, hindi natin maiiwasan na minsan ay napupunta tayo sa isang maling tao na kagaya ni Ella. Pero nasa atin ang desisyon kung ano ang ating pipiliin. Ang magiging malaya at masaya o ipagpapatuloy ang isang masalimuot na buhay na kasama ang isang taong minahal mo, ngunit sinayang ang pag-ibig mo. Pero gaano man kalaki ang ating galit sa puso ay hindi mo makakamtan ng punay na kapayapaan kung hindi ka marunong magpatawad sa mga taong nagkasala. Huli nating kalimutan na sa pagmamahal
ay huwag kubusin ang pag-ibig sa isang tao, mas mabuting magtira ka lagi ng pagmamahal para sa iyong sarili. Sa huli ay napunta sa kulungan si Governor Martin, habang si Sashaya, ang anak niyang spoiled brat naman ay ipinasok sa mental hospital matapos mabaliw. Isa ka lamang amoy bulok na basura. Lina, hindi ka mahal ni Marco, dahil ako ang mga mahal niya. Malandi ka talaga. Sigaw na Sasha na nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga nurse sa ospital ng mga baliw. Mong, bawas na para sa gamot ninyo. Inumin niyo na po ito. Isusumbong kita kay Daddy. Governor ang daddy ko. Governor at mayaman kami. Lagot kayo sa daddy ko. Natatawang hiyaw ni Sasha na pagkatapos ay nanghihina. Matapos turo ka ng tranquilizer ng mga nurse, nagwawala na naman kasi ito.